Yung buyer natin, itong Toyota Fortuner natin, merong isang request. Gusto niya daw mapalagyan ng roof rack at bike rack yung ating Toyota Fortuner. Kaya ngayong araw na to guys, samahan nyo ako. Mamili tayo ng mga bike rack at roof rack para malaman nyo rin kung magkano ba ang gasto sa gantong klase ng mga accessories. Nakakatuwa lang dahil first time ko magpakabit ng mga accessories. Yun nga lang, syempre, hindi ko na yan sasakyan kasi itong Fortuner natin, meron ng buyer. Bago nga pala muna natin yung pakabitan ng accessories guys, dinala ko muna yan doon sa kaibigan ko na nagbabuffing para matanggal pa yung mga hairline scratches niya. Nakakatuwa kasi guys itong Fortuner na to kasi bukod sa makinis na yan, original paint pa. Kaya para lalong gumanda, ipinabuffing muna natin bago pakabitan ng accessories. Dito nga pala ako pumunta sa Banawe, ang pangalan ng shop nila, Gears. Pero bago ako magpakabit ng any accessories dyan, kailangan ko muna yung ipa-approve dun sa ating client. Kaya ayan, pumasok muna ako dyan at nag-inquire. Dito na nga pala ako unang nag-stop sa Gears kasi dito na rin yung isa sa may pinakamalaking accessory shop dito sa Banawe. Yan makikita ninyo yung iba't ibang brands and styles ng mga roof rack at mga bike rack na binibenta nila. At dahil nga hindi pwedeng ako ang mag-decide kung anong bike rack ang ikakabit, ayan, ka-video call ko dyan yung buyer natin. Ang una kong pinakita sa kanya itong Ino na single bike rack na to. Actually, nagustuhan niya rin naman yan. At yan na rin mismo yung pinakabit namin dun sa Fortuner. Mamaya ko na babanggitin kung magkano yung presyo. Magpa-price reveal naman tayo sa bandang dulo. Pagdating sa roof rack guys, ito naman daw yung pinakamaganda nila. Yan yung ARB na roof rack. Guys, napaka-solid niyan kahit na aluminum yan. Makikita mo talaga na napakatibay. Pero yung presyo, nagulat ako. 59,000 daw ang para sa Fortuner niyan. Actually, umapprove yung buyer natin dyan. Pero sabi ko, baka may mahanap pa akong ibang roof rack na medyo mura. Aba, pakialamero no? Pero yung buyer natin, alam nyo ba, nagpadala agad ng pera. Almost 100,000 agad yung sinend niya sa GCash ko para mabili yung mga accessories na yan. Pero dahil kuripot ako, ayan, nag-ikot pa ako sa store nila at nakita ko tong nakasabit na roof rack nito. Yan naman yung bus rack atom nila. Yun nga lang, pag yan yung binili, kakailanganin naming bumili ng crossbar kasi hindi yan mailalagay sa roof ng Fortuner kung wala kang crossbar. Kasi naman, di hamak na mas mura ng times 3 yung bus rack kumpara dito sa ARB na roof rack na to. Bakit nga ba ako nakikialam? Hindi ko naman pera yung pambili. Ewan ko ba, pagdating sa client ko, gusto ko pati sila maghinay-hinay naman sa gastos. Ito na yung na-order namin na bike rack. Buti na lang dumating yung mga bagong stocks nila. Kasi nag-iisa na lang daw yung mismong naka-display, o diba? Bagong stock, bagong deliver, bagong ikakabit. Gusto nyo bang malaman kung magkano yung Ino single bike rack na yan? Actually, ang price niyan is 17,500 pesos. O diba? Para lang sa bike rack, 17,500 na. Ako nga yung mismong bike na binili ko dati, 2,500 lang, na mahalan pa ako. Kinailangan ko rin palang bumili rito ng tow hitch at in-inform ko na rin si buyer kasi hindi daw maikakabit yung bike rack kung wala kang tow hitch. Kuya, ikabit mo ng maayos yan ha, baka malaglag yung bike tsaka yung bike rack. Duda ko kasi masyadong mahal yung bike ng client natin kasi kung sa bike rack pa lang 17k na, what more kaya yung bisikletang ilalagay niya dyan. Oh, di ba ang ganda? SR pa yung tatak ng tow hitch na yan. Gusto nyo malaman yung presyo? 8,000 pesos lang naman. Dito na pala nila sa floor inassemble itong ating roof rack. Yan nga pala yung ating bus rack atomic. Ang presyo nga pala niyan guys is 20,000 pesos. May mga roof rack na buo na pero itong isang to is kailangan pang i-assemble. Tapos para mailagay yan, kailangan natin ng crossbar. Ito naman yung Rhino Armor flush mount at ang presyo naman yan is 12,000 pesos. Since naikabit naman na yung ating tow hitch receiver, ikakabit na rin nila kuya yung ating bike rack para syempre matesting na rin natin at mai-adjust nila sa tamang position. Sabi nila sa akin, yung bike rack na yan, meron 3 adjustable position na kahit na nakakarga yung mismong bike rack tapos may nakalagay na bisikleta, pwede mo pa rin buksan yung tailgate mo nang hindi tinatamaan yung mismong bisikleta. Nga sir, ganyan pala yan. Ayos Meron pa magtatanggal ko ngayon. I-press mo po dito. Para umangat. Okay. Kasi yun yung pinakamangat. Ayun lock niya. Tapos dito naman sir sa gulong. Depende po sa size. Bababa niyo po mo.
para may adjust ko ng adjust ko. Hindi na malalaglag yung bike niyan. Ito na yung kakapit dyan. May kapitan pa po yan sa yung isa. Kunin mo yung, Ayun kanina. yung pinakataas. Dito naman guys is kinakabit na nila yung ating Rhino Armor crossbar. Diyan kasi nila ipapato yung ating roof rack. Imagine guys, crossbar lang yan ha, 2 piraso, 12,000 pesos ang isang pares niyan. Para sa yung susi? Sir? Para saan? Para, andito kasi, eto sir, pagka luluwagan mo kasi ito sir, kunwari tatanggalin, luluwagan mo ito sir. Ah. So para hindi basta-basta pihitin, meron na ito sir. Ah. Kasi pag ganyan, hindi mo siya mapipihit. Ah. So kailangan tanggalin ito sir, para pihitin. Akala ko para hindi manakaw. Well, isa rin yun sir. Siyempre, Talaga hindi rin matatanggal to. Once na hindi natatanggal to. So, dito naman is ikinakabit na nila yung ating roof rack. So siya nga pala guys, kung hindi ako nagkakamali, ang mga roof rack guys is hindi basta-basta ini-install yan. Kailangan nyo rin yan iparehistro sa LTO. Actually, mura lang naman ang magparehistro ng top load carrier. Alam ko nasa 100 pesos lang. Pero kapag hindi kayo nagparehistro tapos nahuli kayo, alam ko nasa 5,000 or 10,000 yata ang penalty niyan. At nung natapos na, ayan si kuya, naglagay pa ng sticker nila dun sa ating windshield ng ating Fortuner. Sige lang kuya, ang ganda naman ng sticker nyo eh. So eto na guys, yung ating finished product, tignan nyo naman, lalo tuloy pumogi yung ating Toyota Fortuner dahil sa mga accessories niya. Yung kinabit natin na roof rack at saka yung kanyang crossbar, bumagay, diba? Tapos dito naman sa likod, yung napakaganda natin na bike rack. Tinuruan na nga pala nila ako kung paano yan ilatag. Ayan, meron kasing 3 adjustment yan. Yung pinakababa, yung gitna. Tapos syempre, kapag wala nakalagay na bisikleta, yung nakataas siya. Ayan o, diba? Ang dali-dali lang niyang gamitin. Tapos syempre, ang ganda pa ng brand ng ating bike rack. Ino. Yan, ang ganda, diba? Ang pogi pagka nakaangat. Tapos yung ating tow hitch receiver na SR Performance. Ayan, sigurado matutuwa yung client natin ito. Pag nakita niya to sa personal, excited na rin ako kung ano magiging reaction niya. Tara, bayad time na. Magkano kaya yung total kong babayaran? Parang kinakabahan ako. Pasensya na pala guys, nakalimutan ko ng i-video nung nagbayad ako kasi madaling-madali na kaming umuwi yan. Ginabi na kami, tapos gutom na talaga kaming lahat. So ito ipakita ko na lang sa inyo yung aking resibo. Yung bike rack natin is worth 17,500. Yung Armor Plus natin na crossbar is 12,000 pesos. Yung bus rack atomic natin na roof rack is 20,000. Tapos yung tow hitch receiver na SR is 8,000 pesos. Kung ito total nyo yan guys, mapapansin nyo, 57,500 yung aking binayaran. Pero imagine guys, nagbigay pa sila ng discount sa akin. Tignan nyo yung binayaran ko sa baba. 53,000 lang. So 4,500. Yung diniscount pa nila, diba? Oh, lilinawin ko lang ha, lahat ng accessories na ikinabit natin ngayon doon sa Toyota Fortuner sagot ng ating buyer. Ako lang yung bumili at nagpakabit. Pero lahat ng gastos, syempre sila yung nagbayad. Baka kasi yung mga susunod na bibili ng unit ko, expected, may mga pre-accessories din. Uy, wag naman, sobrang mahal ng mga accessories ng sasakyan eh.